Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries sa July 21 to 27, 2024? So, weekly reading ito. Masyadong maliwanag yan. Sige, magsimula na tayo. May babae tayo sa kwento na to. Ang tingin ko, magsisimula na siyang magkaroon ng plano sa buhay niya. Kasi yung buhay niya ay walang balance. Lalo na sa pagitan ng love life at career. O sabihin natin wala siyang time management. So itong babaeng to ay magiging brave enough para i-face itong ganitong klaseng challenges sa buhay niya. Hindi na siya magpo-procrastinate. Ang bis ng reading natin. Ito na nga. Hindi kita. Ayusin ko lang sandali. Ayan. Kita na. So, mayroon ditong thought at conversation. So, sa madaling salita, may someone na nag-iisip na makipag-usap. Either isasagawa niya to literal sa July 21 to 27 o may isip lang niya. Puro isip, walang gawa. Kasi may thought tayo. So, sa isip ko, may someone na nag-iisip kasi thought na yun nga, makipag-usap. O nagmumuni-muni tungkol dito. Pero ibang case, sabihin natin may someone na nag-iisip at ang iniisip niya ay kung paano maayos ang anything na may kinalaman sa disagreement, arguments, o something na mali. O pwede rin may kinalaman to sa legal matters. So, ano? Parang, kung mali, halimbawa may mali na nangyayari, gusto niya pag-usapan para maayos na. Ganon. Pwedeng kayo to. O someone na nakaaway niyo. Kasi pwede rin vice versa.
kita. Hindi pa rin kita. Ayaw ipakita ng ilaw yung false person. Kahit anong task ko. Ay, ganito na nga lang para kitang-kita. Kasi pag nandito, hindi kita eh. False person. Military person. So, ang dating sa akin, may someone na hindi mapagkakatiwalaan sa linggong ito. Kasi false person. Probably, someone na in authority kasi military person eh. O pwede rin naman ang magiging problem dito ay betrayal. So, pwede rin naman natin i-connect to dito. So, sabihin natin ang problem nga na sinasabi ko kanina na gusto pag-usapan ay tungkol pala sa betrayal. At ang involved na tao dito ay someone in authority. So, someone na pwedeng mataas posisyon. O literal na nasa military, who knows? O police, involved ang law, police, military, navy, ano pa bang na involved ang law? Attorney, tagapagpatupad ng batas. Attorney, lawyer. Ano pa ba? Politiko, government official. Ngayon, kung hindi naman ganon, sabihin natin boss. Boss sa pinagtatrabahuhan. May authority eh. The boss of workplace. Leader, supervisor, manager, etc. So, pwedeng yun yung trabaho. O sabihin natin dun sa place. Kung saan nandun to. So, sabihin natin sa workplace o yun yung trabaho ng tao na para bang may masamang intensyon dahil false person to o siya yung gumawa ng kalokohan. So, beware. Okay? Kasi nga, may someone dito na pwedeng i-betray ang trust ninyo. Yung akala mo mapagkakatiwalaan, hindi pala. OMG. O sabihin natin, ang taong to ay magiging prone sa dishonesty, lying, parang ano siya, may hidden motive, hidden agenda, beware. Okay? So again, kung di man ganun, someone in authority, maganda trabaho niya, malaki sweldo, o kung hindi talaga ganun, someone na pare-pare sila ng uniform, mag-ingat sa taong ganun. Kasi may trabaho naman na hindi pare-pares ang uniform. Ito pwedeng pare-pare sila. Teacher, operator, di ba? Police, nurse. Ayan, basta trabaho na pare-pare sila ng damit. Mag-ingat doon. O baka sila yung mag-ingat. Kasi pwede yung vice versa. Either kayo yung mag-ingat doon, o kung kayo mismo yung ganun yung sinabi kong trabaho, di kayo yung mag-ingat. Pwede rin ganun. Kasi nga, may tayo dito. Ahas.
OMG. Babae ba? Lalo na siguro kung babae. Babae to eh. Kasi kung lalaki, doon tayo sa thief. Dun, yun yung lalaki na hindi mo mapagkakatiwalaan. Pero ito babae. Ayun o. Di, basta ganun, ha? Anyways, punta tayo sa huli. Ito yung huli. So, basahin ko na lang. Madali na maintindihin dahil simple English to. Past lives, we reunite with our loved ones over and over again through many different lives. Look deeply within to discover your sole purpose in your relationships. Well, anyways, hanggang dito na lang. Wait lang. Bago ako mag-end. Alamin natin kung sino to. Para sure. Kaya mo na humaba. Dito muna tayo. Sino yung pwedeng, kung di natin to sasama, ito lang. Sino yung pwedeng tumawag o mag-message sa iba sa inyo? O kausap nyo. Kasi pwede rin vice versa eh. Whether kayo to na kakausap o sila yung kakausap sa inyo. Regardless kung anong form, text, tawag. Basta ito yung pwedeng person involved. Sa kwento na to. So, una ha. Scorpio ulit. Walang na iba. Dito. So, mag-ingat sa someone na manloloko. Whether kayo to na someone na in authority, yung trabaho nyo. Halimbawa, kung hindi ito trabaho nyo, mag-ingat nga. Mag-ingat sa ganito ang trabaho. Okay? So again, kung ito yung trabaho mo, yung sinabi ko kanina sa katerba, mag-ingat ka. Okay? Ngayon, kung di ganun trabaho mo, edi ikaw yung mag-ingat dito sa mga sinabi kong trabaho dito. Okay? So, ito yung possible tao na dapat ingatan ng sarili. Scorpio ulit. Ano ba yan? Bakit yan? Bro, Scorpio. Dito, Scorpio. Inisip ko nga kung magkasama sila lahat, di ba? Scorpio yung mag-iingat sa taong yon. Yun yung zodiac sign. So, sabi dito, Cancer. Ito lang na iba. Ito, tuloy na talaga. Paalam. Goodbye.